Shoutout kina Dante Alawig, Roel Pepito, I.M. Espina, Lost Boys Ronald, at Gina Delara. Maraming salamat sa suporta at laging pagtambay, sobrang appreciated kayo. Comment lang kayo, pipili ako sa susunod kong shoutout. Ang Diyos ng digmaan ay labis ding nagulat, napansin na natiis ng nilalang ang isang direktang tama na sadyang nakakamatay. Naintindihan niya na ang halimaw ay lumampas na sa pisikal na sakit at kamatayan, naudyok na lamang ngayon ng wagas at dalisay na puot, habang nagiging kritikal ang sitwasyon, pinakawalan ng puting tigre ang kanyang buong mapanirang potensyal, na nagpapatawag ng maraming dambuhalang buhawi na nanalasa sa kapaligiran, kung saan ang pinakamalaking puyo ng hangin ay umiikot sa mismong halimaw. Ang labanan ay nagmukhang isang tunay na impyerno habang ang mga tauhan ng Blade God 6 Martial Clan ay napatulala sa matinding sindak. Sumigaw sila sa takot, nagtataka kung paano ang isang bagyo na ganito kalakas, isang unos ng umaalungas-ngas na hangin at matatalim na kidlat, ay biglang lumitaw. Ang bugso ng hangin ay napakalakas kaya ang mga piling mandirigma ay nahihirapang manatiling nakatayo, pinupunit ng hangin ang kanilang mga damit at nagbabantang liparin sila mula sa lupa. Maraming lalaki ang hindi nakayanan ng hila ng puyo at tuluyang nahigop sa gitna ng buhawi, na puno ang papawirin ng mga desperadong tili nang mapagtanto nila na kahit ang 1,000-pound weight technique, na dapat ay nagpapakapit sa kanila sa lupa, ay walang silbi laban sa sinaunang puwersang ito ng kalikasan. Pinanood ni Yuwon ang magulong eksenang ito nang may matinding pokus. Sinusundan ng kanyang mga mata ang mga kaaway na kawal habang tinatangay sila na parang mga tuyong dahon sa isang bagyo, naglalaho sa madilim na sentro ng unos. Nabaling ang kanyang atensyon at nanlaki ang kanyang mga mata sa tunay na gulat nang tingnan niya ang puting tigre. Hindi siya makapaniwala habang pinapanood ang malaking butas sa dibdib ng nilalang na nagsisimulang maghilom, ang laman ay mabilis na bumabalik sa paraang hindi likas, naisip ni Yuwon na kung ang espiritual na kapangyarihan ng halimaw ay bumagsak na talaga sa zero, ang ganoong milagrosong paggaling ay imposible, hindi lamang ito isang huling bugso ng lakas bago mamatay. Ang puting tigre ay buhay na buhay, at ang puwersa ng buhay nito ay bumabalik ng may nakapanghihilakbot na lakas. Nagpakawala ang halimaw ng isang etenggal na yumanig sa mga buto ng lahat ng naroroon. Ang tunog ay sobrang tindi kaya nahirapan si God Ark Wua na panatilihin ang kanyang posisyon sa ibabaw ng likod ng tigre. Napilitan siyang gamitin ang tanging gumagana niyang bahagi, ang kanyang kaliwang kamay, upang mahigpit na kumapit sa makapal na balahibo ng nilalang, nilalabanan ng lakas na nagtatangkang tumapon sa kanya dahil sa galaw ng halimaw. Sa sandaling yon, tinamaan si God Ark Wua ng isang nakakatakot na alaala. Naisip niya sa sarili na eksaktong katulad ito ng nangyari mahigit 100 taon na ang nakalilipas, ang mga madidilim na araw kung kailan nagwala ang puting tigre at tuluyang winasak ang mga lupain sa paligid ng bundok Jenbik, na ginawang lupain ng kamatayan ang dating masaganang rehiyon. Kinumpirma niya ang kanyang madilim na hinala, ang halimaw ay isang tunay na salot na mapapatahimik lamang kung ang leeg nito ay tuluyang mapuputol. Sa malapit, kahit ang Blade Lord ay napilitang takpan ang kanyang mga mata, ang kamay ay nakaharang laban sa nakabubulag na alikabok at matinding presyon ng hangin. Ngunit, habang nakatitig siya sa puting tigre, isang malamig at kalkuladong plano ang pumasok sa kanyang isip. Inisip niya na ang kaguluhang ito ay maaaring isang pagpapala. Habang ang Diyos ng digmaan ay abala sa pagharap sa dambuhalang kumokontrol sa hangin, nagpasya siyang kukunin ang pagkakataong ito upang patayin ang Demon God ng tuluyan, nakaturo ng direkta sa kanyang karibal, ipinahayag ng Blade Lord nang may ganap na katiyakan na papatayin niya si Yuwon dito mismo, upang muling isulat ang hinaharap ayon sa kanyang kagustuhan. Saglit na natigilan si Yuwon sa pahayag na yon, mabilis na tumatakbo ang kanyang isip habang inuulit ang salitang hinaharap sa kanyang ulo. Nagtataka kung anong mga lihim ang itinatago ng Blade Lord. Ngunit walang oras para sa mga tanong, nagpalitaw ang Blade Lord ng isang malaking formless blade sa itaas ng kanyang ulo, isang kumikinang na anyo ng purong enerhiya, at inihagis ito kay Yuwon, hindi doon tumigil, sinundan niya ito ng pangalawang formless blade na gawa sa nakamamatay at nanunuot na yelo. Ito ay isang mapanirang pinagsamang pag-atake, na pinaghahalo ang unang forma ng Blade God Supreme Technique, at ang Blade Extreme Finger Strike. Agad na hinanda ni Yuwon ang kanyang sarili, nag-aanyong magpalabas ng sarili niyang mga formless blade upang salubungin ang paparating na atake. Naramdaman niya ang bagsik ng atake, napapansin na ang sobrang lamig na dala ng talam ng kalaban ay napakatindi kaya ang hangin sa dinadaanan nito ay nagiging yelo, na nagiiwan ng bakas ng frost sa langit. Habang bumubuelo si Yuwon sa kanyang combat stance, naningkit ang mga mata ng Blade Lord sa pagkilala.
Natukoy niya ang porma bilang Heavenly Demon Sword Art. Ngumisi siya sa sarili, inaalala ang mga tala na iniwan ng taong yun. Naniniwala siya na kahit si Yuwon pa ang Demon God, hinding-hindi ito mananalo sa segupaang ito. Kumbinsido ang Blade Lord sa kanyang kalamangan dahil inaangkin niyang nahanap na niya ang sikreto kung paano tatalunin ang Heavenly Demon Sword style noon pa man. Sumigaw siya sa kanyang katunggali. Iginiit na kahit ang teknik na nilikha mismo ng Heavenly Demon ay hindi na sapat upang talunin ang lakas ng Gupta Sembo. Dahil hindi natatakot, ipinatawag ni Yuwon ang parehong madilim, mapang-api, at formless blade na ginamit niya upang wasakin ang braso ni God Arkuwa at ipinadala ito patungo sa kanyang kaaway. Nagulat ang Blade Lord habang papalapit ang sandata. Namangha siyang makakita ng isang formless sword na binubuo ng itim na apoy. Nagtataka siya kung paano nakapaglagay si Yuwon ng isang ganap na kakaiba at pabago-bagong uri ng chi sa isang formless weapon. Inilunsad niya ang sarili niyang talam upang harangin ang atake at ang dalawang puwersa ay nagbanggaan ng may nakabibinging pagsabog. Ang impact ay nagwasak sa parehong mga talam sa libu-libong matatalim na piraso ng enerhiya, ngunit hindi nagpahuli si Yuwon. Ginamit niya ang kanyang kalooban sa mga basag na piraso, inuutusan ang mga pira-pirasong bahagi na sumugod sa Blade Lord na parang isang kawan ng mga nakamamatay na trompeta, hornets. Napilitang dumdensa ang Blade Lord. Hirap na hirap siyang salagin ang hindi pangkaraniwang pag-atake. Napagtanto niya nang may lumalaking takot na habang ang istilong ito ay tila pamilyar, ito ay sadyang magkaiba sa tradisyonal na Heavenly Demon Sword Art. Ang mga porma ay banyaga, na tila ang mga teknik ng Heavenly Demon at Gupta Sembo ay pinagsama sa isang perpektong anyo, nayon ang kanyang buong pagkatao nang mapagtanto na ang pag-unlad na ito ay sumasalungat sa lahat ng nasa mga tala ng taong yun. Narating niya ang isang nakakatakot na conclusion. Ang bagong sword art na ito ay walang kapintasan, hindi mababasag, at tuluyang dinadaig ang kanyang Gupta Sembo. Habang desperado niyang sinusubukang ilagan ang walang tigil na serye ng mga atake, nawala ng kontrol ang Blade Lord. Sumigaw siya, itinatanong kung anong uri ng sword art ito. Si Yuwon, na nakatayo ng matikas na may kalmado at mapagmalaking mukha, ay simpleng sumagot na nasasaksihan niya ang Demon God Sword Art. Ang pangalang yun ay nagdala ng kilabot sa Blade Lord, na napagtantong walang ganoong teknik na nabanggit sa mga kasaysayang pinagbabatayan niya. Habang muling nagbabanggaan ang kanilang mga enerhiya, pinaganya ni Yuwon ang ikatlong porma, ang Heavenly Killing Extreme Sword. Ang kanyang formless blade ay nagkaroon ng nakakatakot na bilis, na tuluyang nagwasak sa mga depensa ng Blade Lord. Ang talam ay humaharurot patungo sa kaaway sa bilis na hindi kayang sundan ng mata. Paghahanda na sana ang Blade Lord para sa huling panindigan. Ngunit ang pananaw ay biglang lumipat mula sa duwelo patungo sa isipan ng puting tigre. Malalim sa loob ng umiikot na puso ng sarili nitong bagyo, ang puting tigre ay hinayla sa kailaliman ng isang napakalumang alaala. Naalala nito ang kanyang tahanan sa sagradong bundok, isang lugar na dati ay dinadayo ng napakaraming bisita mula sa Timog Silangang Peninsula at hilagang kanlurang gitnang kapatagan. Ang bundok ay dinagsa ng mga martial artist at Daoist na nag-aangking naghahanap ng landas patungo sa kawalang kamatayan. Gayunpaman, nakikita sila ng tigre sa kung ano talaga sila, pare-pareho silang tapat sa kanilang hubad na kasakiman, lahat sila ay naghahangad sa origin core, ang pinagmumula ng espiritual na lakas ng tigre, na naging target ng mga tao simula nang isilang ang halimaw. Ang puting tigre ay walang hangad na makipag-away. Gusto lamang nitong ipunin ang kanyang lakas sa katahimikan at balang araw ay umakyat sa mas mataas na antas ng kapayapaan. Para sa halimaw, ang mga taong ito ay wala ng iba kundi mga makulit at nakakairitang istorbo. Kahit nararamdaman nito ang pag-init ng ulo, iniwasan nito ang hindi kinakailangang pagdanak ng dugo, mas pinipiling manatiling tago mula sa mundo. Naalala ng tigre na nang makaipon na ito ng sapat na lakas upang umakyat, nagkaroon ito ng kakayahang magpalit ng anyo, shapeshift, na nagpadali sa pag-iwas sa mga mangangaso. Sa paglipas ng mga siglo, isang bagong hanging puting tigre ang isinilang. Ang pagdating ng kahaliling ito ay nangangahulugang ang panahon ng matanda, elder, upang lisanin ang mundong ito ay malapit na. Para sa isang nilalang na namuhay ng mag-isa, nalaman ng elder na ang pagtuturo sa bagong silang ay mas kasiya siya kaysa sa inaasahan niya. Ngunit ang kuting ay malikot at puno ng enerhiya, madalas na nagpapakita sa paningin ng mga tao sa kabila ng patuloy na babala ng elder na manatiling tago, hanggang sa isang araw, bigla na lang naglaho ang kuting, nakaramdam ng masamang pangitain, hinalugog ng elder ang bawat sulok ng bundok hanggang sa matagpuan nito ang bata sa hilaga, natrap at pinaliligiran ng isang pangkat ng mga tao.
Napagnilayan ng elder kung paano hindi napapagod ang mga tao sa kanilang kasakiman anuman ang babalang ibigay sa kanila. Dahil nakita niyang walang lakas ang Kuting upang iligtas ang sarili, naisip ng elder na kailangan na niyang makialam, alam na ang kanilang pagkikita ay haantong sa pagdanak ng dugo na pilit niyang iniwasan. Ngunit bago pa man makasugod ang halimaw, isang figure ang bumaba mula sa langit na parang isang kidlat, isang lalaki ang lumitaw sa gitna ng clearing, na ikinagulat ng puting tigre sa biglaang pagdating nito. Ang mga natrap na tao ay nagpanik, itinatanong kung sino siya at saan siya nanggaling. Nang walang imik, binunot ng misteryosong lalaki ang kanyang talam at nagsimulang sistematikong tadtaran ang mga martial artist. Ang kanyang bawat galaw ay isang mabilis na daloy ng nakamamatay na husay, hinihiwa ang bawat isa sa grupo. Huli na nang mapagtanto ng mga tao na isang Apex Master ang kanilang kaharap at sumigaw sa kanilang mga kasamahan na tumakas, pinanood ng matandang tigre ang pagpatay sa katahimikan, napapansin na nilipol ng lalaki ang bawat banta sa isang kisap mata, nagtaka ito kung isa lamang ba itong masisidhing tao na lumalaban sa sarili niyang kauri para sa core, ngunit nakaramdam ito ng aura ng napakatinding kapangyarihan mula sa kanya na hindi nito masukat. Nag-alala ang matandang tigre na kung ang lalaking ito ay ibabilang ang kanyang talam sa batang kahalili, walang paraan upang maprotektahan ito. Ang batang Kuting, natakot sa talam na basang-basa ng dugo, ay umungol sa isang defensive stance. Ang misteryosong lalaki ay simpleng pinitik lamang ang dugo mula sa kanyang talam at sinumpa ang mga putang inang bastos, na naglakas loob na bantaan ang tagapangalaga ng sagradong bundok Genbik. Naglabas siya ng isang malamig na utos, mula sa araw na yun, sinumang tumapak sa bundok ay mamamatay sa kanyang kamay. Napagtanto ng puting tigre noon na ito ang kanyang unang pagkikita sa lalaking magpapabago sa lahat.